Isang malakas na lagabog ng nabasag na babasagin ang bumasag sa nananahimik at halos walang taong kainan ng La Estrella. Sinundan yon ng isang matinis na tili mula sa nag-iisang kostumer na abala sa kanyang telepono sa isang sulok. Lahat ng mga mata ay napako sa sahig na gawa sa baldosa kung saan ang mga piraso ng baso ay kumalat na parang kumikinang na luha sa gitna ng namantsahang puting alak. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Michelle, nanginginig ang mga kamay. Hawak pa rin ang basag na tangkay ng wine glass na parang isang sandata. Tanga ka ba, Michelle? Ang boses ni Victor, ang manager ng restaurant, ay pumunit sa hangin na parang isang latigo. Hindi ito pasigaw. Mas malala pa roon, ito ay isang pabulong na puno ng lason, sapat na malakas para marinig ng lahat sa katahimikan. Lumapit siya, ang kanyang makintab na sapatos na gawa sa murang katad ay tumutunog sa sahig. Isang pekeng gintong relo ang kumislap sa kanyang pulso habang itinuturo niya ang gulo sa sahig. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na mag-ingat ka? Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng boteng yan? Higit pa sa kinikita mo sa isang linggo. Naramdaman ni Michelle na namula ang kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay mainit at nakakapasong parang asido. Paumanhin po, Sir Victor. Nadulas po ako. Wala akong pakialam sa mga palusot mo, putol ni Victor. Linisin mo yan. At ibabawas ko sa sahod mo ang halaga ng alak at ng baso. Siguro, sa susunod, matututo ka ng gamitin ang utak mo. Yumuko si Michelle, ang kanyang mahabang buhok ay tumabon sa kanyang mukha. Opo, sir. Ayaw niyang ipakita ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Huminga siya nang malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Kailangan mo ang trabahong ito, Michelle, para kay nanay, para kay Kai. Ang mga salitang yon ang naging mantra niya sa loob ng 6 na buwan mula nang mamahala si Victor sa La Estrella. Ang La Estrella na dating isang hiyas sa puso ng Intramuros ay dahan-dahang nawawalan ng kislap. Ang mga pulang upuang pilus ay may mga gasgas na, ang mga tansong barandilya ay may mga bakas na ng kalawang, at ang amoy ng luma at hinuhostis na kahoy ay napapalitan na ng amoy ng kabiguan. Si Victor, ang anak ng dating manager, na pinilit magretiro nang mabili ng isang malaking korporasyon, ang restaurant, ang nagpatakbo sa lugar na ito, na tila ba isang personal niyang kaharian ng kapaitan. Habang nagmamadaling kumukuha ng walis at dustpan, si Michelle, naramdaman niya ang pamilyar na pag-vibrate sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Si Kai, ang kanyang nakababatang kapatid. Sinagot niya ito ng pabulong habang nakatalikod kay Victor. Hello kay ate. Kumusta na? Nasaan ka? Ang boses ng kapatid niya ay puno ng pagkainip. Nasa trabaho ako, Kai. Bakit? May problema ba? May problema, ate. Kailangan ko nang bayaran ang tuition ko para sa finals next week. Sabi mo magpapadala ka. Lahat ng mga kaklase ko bayad na. Ako na lang yata ang hindi. Napapikit si Michelle. Ang isa pang bigat ay dumagan sa kanyang dibdib. Kay ginagawa ko ang lahat. Okay, medyo gipit lang talaga ngayon. Ibabawas pa ni Sir Victor sa sahod ko yung nabasag ko. Ay nako. Ang buntong hininga ni Kai ay puno ng pagkadismaya. Lagi na lang ganyan. Paano ako makakapag-aral ng maayos nito? Baka hindi ako makakuha ng exam? Ate, sabi mo aayusin mo ang lahat noong namatay si tatay. Sabi mo, ako na lang ang pag-asa natin. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Alam niyang hindi ito sinasadya ni Kai, pero masakit pa rin. Siya ang panganay. Siya ang dapat mag-ayos niyang lahat. Mula nang pumanaw ang kanilang ama sa atake sa puso 2 taon na ang nakalipas, at mula nang lumala ang sakit sa bato ng kanilang ina, bumagsak sa kanyang mga balikat ang buong mundo.
Ang pangarap niyang maging isang nurse ay isinantabi, ang kanyang uniforme ay napalitan ng itim na apron ng isang waitress. Magagawan ko ng paraan, Kai. Pangako, sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Mag-aral ka lang ng mabuti. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Kai ang tawag. Itinago ni Michelle ang telepono kasabay ng pagtago sa kirot na nararamdaman niya. Nang matapos siyang maglinis, isang text message ang dumating mula sa ospital. Isang paalala tungkol sa hindi pa nababayarang bill para sa dialysis ng kanyang ina, si Gloria. Ang halaga ay nakasulat sa pula na tila ba sumisigaw sa screen. Sa sandaling iyon, ang malakas at lumang pinto ng La Estrella na gawa sa Nara ay dahan-dahang bumukas. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok, dala ang amoy ng basang lupa at usok ng sasakyan mula sa kalye. Ang lalaking pumasok ay tila hinugot mula sa gitna ng unos. Mataas siya pero bahagyang hukot ang mga balikat na parang laging naghihintay ng suntok. Suot niya ang isang lumang jacket na maong napunit-punit na ang dulo ng manggas at basang-basa ng ulan. Isang itim na sombrero ang nakalubog sa kanyang noo at ang makapal at magulong balbas ay nagtatago sa halos buong mukha niya. Tumayo siya sa welcome mat, tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit at inilibot ang tingin sa buong restaurant. Ang kanyang mga mata sa kabila ng magulo niyang itsura ay matalim at may kakaibang bigat. Nakita ni Michelle kung paano bahagyang napaatras ang hostess na para bang nakakita ng isang bagay na marumi. Nakita niya kung paano agad sumimangot si Victor na tila ba personal na insulto ang pagpasok ng lalaki sa kanyang teritoryo. Hoy, sigaw ni Victor, ni hindi man lang nag-abalang batiin ito ng maayos. Hindi ito shelter. Ang simbahan ay 3 kanto mula rito. Lumayas ka. Ang lalaki ay hindi natinag. Tiningnan niya lang si Victor, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Hindi ako naghahanap ng shelter, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at magaspang, pero malinaw at matatag. Naghahanap ako ng pagkain. Restaurant ito, hindi ba nag-cross ng braso si Victor? Fine dining establishment ito. Meron kaming dress code. Tumingin ang lalaki sa kanyang putikang botas pagkatapos ay muli kay Victor. May pera ako. Ang pera ba ang may dress code o ang taong may hawak nito? Ang buong restaurant ay biglang tumahimik. Kahit ang customer sa sulok ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang telepono. Namula ang mukha ni Victor sa galit at kahihiyan. Ayaw na ayaw niyang hinahamon, lalo na ng isang taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Lumapit siya sa lalaki. Makinig ka, pare. Ayoko ng gulo. Gusto kong umalis ka na bago mo patakutin ang mga nagbabayad kong customer. Isa akong nagbabayad na customer, giit ng lalaki. Nilagpasan si Victor at naglakad patungo sa isang maliit na booth sa gilid malapit sa kusina. Umupo siya at isang mahinang tunog ng basang tela na dumidikit sa katadang narinig. Mukhang sasabog na si Victor sa galit. Lumingon siya, hinahanap si Michelle. Michelle, halika rito. Nagmamadaling lumapit si Michelle, hawak ang kanyang maliit na notepad. Yes, sir. Sabihin mo sa kanya, wala nang pagkain, pabulong na utos ni Victor, puno ng kamandagang boses. Sabihin mo sarado na ang kusina. Sabihin mo nandito ang health inspector. Wala akong pakialam. Paalisin mo siya. Tiningnan ni Michelle ang lalaki sa booth. Nakatingin ito sa labas ng bintana sa walang tigil na buhos ng ulan. Mukha itong pagod na pagod, hindi mapanganib. Sir Victor, sa batas po hindi tayo pwedeng tumanggi. Wala akong pakialam sa batas, putol ni Victor. Kung hindi mo siya mapapaalis, sasamahan mo siya sa kalye. Naiintindihan mo ba ako? Alam kong kailangan mo ng pera para sa nanay mong may sakit at sa kapatid mong walang ginawa kundi humingi. Naramdaman ni Michelle ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ginamit na naman ni Victor ang kahinaan niya laban sa kanya. Nilunok niya ang kanyang pride. Ako na po ang bahala. Lumakad siya papunta sa mesa ng lalaki. Tumingala ito. Sa malapitan, mas mukha itong kahabag-habag. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata
at ang mga kamay niyang nakapatong sa mesa ay magaspang at kalyo. Paumanhin po para sa manager. Mahinang sabi ni Michelle, inilapag ang menu. Tinitigan siya ng lalaki at bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Mukha siyang mabait na tao. Isang bahid ng sarkasmo ang gumuhit sa boses nito. Hindi napigilan ni Michelle na mapangiti ng bahagya. Hindi niya kayang palayasin ang lalaki. Kung sesesantihin siya ni Victor, edi sesesantihin siya. Hindi niya kayang tratuhin ang isang tao na parang basura. Gusto niyo po ba ng mainit na mainom kape? Tsaa kape. Masarap yan, sabi ng lalaki. Itim. Huminga ito ng malalim at o-order na rin ako ng hapunan. Sige po, sabi ni Michelle ninenerbyos na sumulyap kay Victor na nagmamasid mula sa bar na parang isang lawin. Ano po ang sa inyo? Binuksan ng lalaki ang menu. Hindi niya tiningnan ang mga burger o salad. Ang kanyang daliri ay dumiretso sa pinakamahal na pagkain sa listahan. Gusto ko ng solomillo de la estrella, kalmadong sabi niya. Yung 24-ounce medium rare na may kasamang truffle mashed potatoes. Natigilan si Michelle. Iyon ay isang steak na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Sir, bulong ni Michelle, lumapit ng kaunti. Pasensya na po pero... May pambayad po ba kayo? Kung wala po, pwede ko kayong ilibre ng burger. Sagot ko na. Pero kapag umorder kayo niyan at hindi nyo mabayaran, tatawag po ng pulis si Sir Victor. Naghahanap lang po siya ng dahilan. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Dumukot siya sa kanyang basang jacket at inilabas ang isang manipis na money clip. Kumuha siya ng 3 bagong-bagong 1,000 pisong papel at inilapag sa mesa. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala, Binibini. Pero kaya kong magbayad. Pinulot ni Michelle ang pera, halos nanginginig ang mga kamay. Totoo ang pera. Tumango siya. Naglakad siya pabalik sa counter pero hinarang siya ni Victor. Anong sabi? Umorder po ng solomillo, sabi ni Michelle. Ipinakita ang pera. At nagbayad na po siya. Tinitigan ni Victor ang pera. Pagkatapos ay kinuha ito mula sa kamay ni Michelle at ibinulsa. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang madilim na ideya. Hindi na niya pwedeng palayasin ang isang customer na nagbayad na. Pero hindi si Victor ang tipo na basta na lang magpapatalo. Humarap siya kay Michelle, isang malupit na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Sige, sabi niya sa isang mapanganib na boses. Ipasok mo ang order. Pero may ituturo akong leksyon sa matandang yan na hinding-hindi niya malilimutan. At ikaw ang gagamitin ko. Ang kusina ng La Estrella ay isang makipot na mundo ng hindi kinakalawang na asero at singaw. Sa mga abalang gabi ito ay isang impyerno ng sigawan kalampagan ng mga kawali at walang tigil na utos. Ngunit ngayong gabi ito ay tahimik maliban sa mahinang ugong ng mga freezer at sa tunog ng pagkayod ni Arturo, ang head chef sa mainit na parilya. Isang matandang lalaki si Arturo, may matatabang braso na puno ng mga peklat mula sa mga taon ng pagluluto at may mga hibla ng puting buhok sa gilid ng kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay laging pagod, ngunit ito ang mga matang nakakita na ng lahat sa loob ng isang kusina. Siya ang huling natitirang kawani mula sa dating pamunuan, isang buhay na alaala ng dating karangalan ng La Estrella. Biglang bumukas ang pintuan ng kusina at pumasok si Victor, dala ang isang aura ng lamig na tila nagpababa sa temperatura ng buong lugar. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya patungo sa basurahan malapit sa lababo, kung saan nakalagay ang isang piraso ng karne na isinoli kanina ng isang customer dahil masyado raw matigas. Ilang oras na itong nakatiwangwang doon. Ang steak ay may kulay abuna sa mga gilid, isang malagkit at maputlang anyo na nagsasabing ito ay hindi na dapat kainin. Isang langaw ang paikot-ikot dito. Arturo, sabi ni Victor, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Itinuro niya ang itinapong karne. Lutuin mo yan. Napatigil si Arturo sa paglilinis. Tiningnan niya ang karne,
Pagkatapos ay kay Victor na para bang hindi niya naintindihan. Ano po sir, sabi ko lutuin mo yan ulit ni Victor. Mas mabagal at mas malinaw ngayon. Para sa pulubi, sa table 6, umiling si Arturo ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagkalito at pagtutol. Hindi pwede Sir Victor, basura na to. Ilang oras na tong nasa labas. Delikado to. Pwede siyang malason. Isang malupit na tawa ang kumawala kay Victor. Malason? Tingnan mo nga siya Arturo. Mukha siyang sanay kumain sa basurahan. Mas masustansya pa nga siguro ito kaysa sa karaniwan niyang kinakain. Hindi ako mag-aaksaya ng 3,000 pisong karne para sa isang taong grasa na malamang ninakaw lang ang perang hawak niya. Si Michelle na nakatayo sa may pintuan ng kusina upang i-check ang order ay narinig ang lahat. Ang kanyang dugo ay tila ng lamig. Pero sir, pakiusap ni Arturo ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Health code violation po ito. Kapag nalaman ito, mawawalan po tayo ng lisensya. Lumapit si Victor kay Arturo, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang pekeng ng ngiti niya ay nawala na palitan ng isang itsurang puno ng pagbabanta. Makinig ka matanda. Ako ang nagpapatakbo ng lugar na ito. Kung ano ang sabihin ko, iyon ang batas. May asawa kang may sakit, hindi ba? At isang apo na magbi-birthday sa susunod na linggo. Isipin mo na lang kung gaano kalungkot ang pamilya mo kapag bigla kang nawala ng trabaho. Huminto si Victor, hinayaang lumubog ang bawat salita. Lutuin mo yan. Sunugin mo ang labas para maitago ang kulay at lunurin mo sa bawang para mawala ang amoy. Kapag hindi mo ginawa, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagluto sa kahit saang kusina sa buong Maynila. Sisirain ko ang pangalan mo. Nakatitig lang si Michelle, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Arturo. Ang paglaban ay dahan-dahang napalitan ng takot at pagkatapos ng isang blangkong pagsuko. Si Arturo ay isang mabuting tao, ngunit siya rin ay isang taong desperado. Dahan-dahan na may nanginginig na kamay kinuha ni Arturo ang maruming sipit at dinampot ang kulay abong karne. Arturo, huwag po. Halos pabulong na sabi ni Michelle, ngunit walang lumabas na tunog. Napansin ni Victor na nakatingin si Michelle. Isang masamang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. At ikaw, Michelle, manahimik ka lang kung gusto mo pang makita ang sahod mo sa katapusan. Gusto mong makabayad para sa dialysis ng nanay mo, hindi ba? Isang salita mo lang tungkol dito at maniwala ka sa akin, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tumalikod si Victor at lumabas ng kusina, iniwan ang amoy ng takot sa hangin. Naiwan si Michelle na nakatayo roon parang isang estatwa. Pinanood niya si Arturo habang inihahagis nito ang kontaminadong karne sa mainit na parilya. Isang malakas na tunog ng paggisa ang umalingaw-ngaw at isang masangsang na amoy ang panandaliang pumuno sa hangin bago ito natabunan ng usok. Naramdaman ni Michelle na nasusuka siya. Bumalik siya sa dining area, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang lugar ay tila sumisikip, ang hangin ay tila nauubos. Tiningnan niya ang table 6. Ang lalaki ay matiyagang naghihintay, nagbabasa ng isang lumang dyaryo na naiwan sa mesa. Tinanggal na niya ang kanyang sombrero at nakita ang makapal na buhok na may mga puti na. Sa kabila ng kanyang damit, mayroon siyang dignidad. Nagtiwala siya sa kanila. Ibinigay niya ang marahil ay huling pera niya para sa isang mainit na pagkain at sila bilang kapalit ay bibigyan siya ng lason. Ang isip ni Michelle ay nag-uumpugan. Kung magsusumbong siya, sesesantehin siya ni Victor. Gagawa ito ng kwento, sasabihing nagnanakaw siya. Ginawa na niya iyon dati sa isang busboy na kumalaban sa kanya. Hindi niya kayang mawalan ng trabaho. Hindi ngayon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang lalaki,
na humigop ng kanyang kape, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang imahe ng kanyang sarili, 5 taon, na ang nakalipas na kasuot ng puting uniforme sa isang silid-aralan sa kolehiyo, itinaas ang kanyang kanang kamay kasama ang kanyang mga kaklase. Ang panunumpa ng nurse, ang mga salitang Latin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, primum non nocere. Una sa lahat, huwag mananakit. Ano ang silbi ng lahat ng kanyang pinag-aralan, ng lahat ng kanyang mga pangarap, kung hahayaan niyang may isang taong malason sa kanyang harapan dahil lamang sa takot, tumingin siya sa lalaki. Nahuli nito ang kanyang tingin at magalang na tumango. Isa siyang tao na isip ni Michelle. Isa siyang tao. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang takot ay naroon pa rin isang malamig na buhol sa kanyang tiyan, ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Pumunta siya sa service station, nanginginig ang mga kamay. Kumuha siya ng isang malinis na papel na servileta. Sumulyap siya sa paligid. Si Victor ay nasa kanyang opisina sa likod, marahil ay nanonood sa mga security camera. Si Arturo ay abala sa pagluluto ng lason. Kumuha siya ng isang murang ballpen mula sa kanyang bulsa. Hindi siya pwedeng magsalita. Ang mga camera ay may audio. Malalaman ni Victor, kailangan niyang isulat. Idiniin niya ang dulo ng panulat sa malambot na papel. Huwag kainin ang steak. Huminto siya. Hindi yun sapat. Baka isipin nitong bastos lang siya o hindi lang masarap ang pagkain. Kailangan niyang malaman ang dahilan. Pinilit ng manager ang chef na gamitin ang itinapong karne dahil sa itsura ninyo. Masama po ito sa kalusugan. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Nag-alinlangan siya. Ano ngayon? Kung basta na lang itong aalis, malalaman ni Victor na siya ang nagbabala. Magpanggap na hihiwain. Huwag isusubo. Magkita tayo sa eskinita sa likod sa loob ng 10 minuto. Dadalhan ko kayo ng burger mula sa karinderya. Pasensya na po. Mabilis niyang ikinuyumos ang serbilyeta hanggang sa maging isang maliit na bola at itinago ito sa kanyang saradong palad. Ang papel ay basa na sa kanyang pawis. Order up. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw mula sa bintana ng kusina. Lumabas ito para personal na bantayan ang pag-aasikaso sa plato. Lumapit si Michelle. Ang plato ay mukhang perpekto. Isang obra maestra ng panlilinlang. Si Arturo ay isang profesional. Ang karne ay perpektong na-sear para itago ang kulay abo nitong gilid tinakpan ng makapal na sarsa, at ang mga patatas ay masining na inayos. Mukha itong isang mamahaling pagkain. Ito ay isang sandatang biolohikal. Dalhin mo na sa kanya, sabi ni Victor nakasandal sa counter. At ngumiti ka, Michelle. Ibigay mo sa kanya ang buong VIP experience. Kinuha ni Michelle ang mabigat na plato. Ang init ay gumapang sa kanyang mga braso. Opo, sir. Naglakad siya patawid sa sahig ng dining room. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa kumunoy. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagok sa kanyang mga tadyang. Habang papalapit siya sa table 6, naramdaman niya ang mga mata ni Victor na nakatutok sa kanyang likuran, isang pisikal na bigat na halos nagpatumba sa kanya. Ang kuyumos ng servileta sa kanyang kabilang kamay ay parang isang bomba naghihintay na sumabog. Bumagal ang paghinga ni Michelle habang papalapit siya sa mesa. Ang amoy ng bawang at mamahaling sarsa ay humalo sa hangin, isang mapanlinlang na pabango na nagtatago sa kabulukan sa ilalim nito. Inilapag niya ang plato sa harap ng lalaki, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang porselana ay gumawa ng isang mahinang tunog laban sa kahoy na mesa, isang tunog na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kanyang isipan. Mukhang napakasarap, sabi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng tunay na paghanga. Inilapag niya ang dyaryo. Pakisabi sa chef, mukhang sulit ang ibinayad ko. Sige po, sir. Halos pautal na sagot ni Michelle. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Habang inaayos niya ang kubyertos,
Bahagya siyang yumuko. Ginamit ang kanyang katawan para harangan ang linya ng paningin mula sa bar, kung saan si Victor ay nagmamasid na parang isang buwitre. Ang kuyumos na serbileta ay basa at malagkit sa kanyang palad. May kailangan pa po ba kayo, Sir Karagdagang Sarsa? Malakas niyang tanong para marinig ni Victor. Pagkatapos sa isang mabilis na kilos na natutunan niya mula sa mga taon ng pagtatago ng tip mula sa mga sakim na supervisor, dinulas niya ang papel na bola sa magaspang na palad ng lalaki na nakapatong sa mesa. Idiniin niya ito ng isang beses, isang matatag na pisil, isang senyas, isang babala. Biglang natigilan ng lalaki. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Tumingala siya kay Michelle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang matalim na asul na mga mata na yon ay tila tumagos sa kanya nagtatanong. Basahin mo, isinenyas niya, gamit ang kanyang mga labi, walang tunog na lumabas. Pakiusap. Bumalik siya sa pagkakatayo. Ang kanyang puso ay kumakarera. Nang napakabilis na pakiramdam niya, ay mahihimatay siya. Masiyahan po kayo sa inyong pagkain, sir. Tumalikod siya at naglakad palayo, hindi naglakas loob na lumingon. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo, ngunit pinilit niyang maglakad ng normal pabalik sa service station. Doon nagkunwari siyang nagpupunas ng mga malinis na baso. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa salamin sa likod ng bar. Mula roon, kitang-kita niya ang refleksyon ng table 6. Ang lalaki si Enrique ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo. Ang usok ay umaalpas mula sa nakalalasong steak. Tiningnan niya ang papalayong anyo ni Michelle pagkatapos ay ang kanyang sariling kamay. Dahan-dahan, sa ilalim ng mesa, binuklat niya ang kuyumos na papel. Pinanood ni Michelle ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang pagbabago. Ang pagod at hukot na anyo ng isang hamak na manggagawa ay biglang naglaho. Ang kanyang likod ay tumuwid. Ang kanyang ulo ay tumingala. Tiningnan niya ang steak pagkatapos ay ang direksyon ng kusina kung saan nagtatago si Victor at sa huli-muli kay Michelle sa pamamagitan ng salamin. Ang itsura sa kanyang mukha ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas nakakatakot. Ito ay ang malamig at mapanuring tingin ng isang taong biglang napagtanto na nasa gitna siya ng isang digmaan. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at tinidor. Pinigil ni Michelle ang kanyang hininga. Huwag mong kainin, dasal niya. Pakiusap, huwag mong kainin. Hiniwa ni Enrique ang karne. Madali itong dumaan sa laman. Tinuhog niya ang isang piraso sa kanyang tinidor. Itinaas niya ito patungo sa kanyang bibig. Gusto nang sumigaw ni Michelle. Hindi ba siya naniwala? Dinala niya ang tinidor sa kanyang mga labi. At pagkatapos ay huminto. Ibinaba niya ang tinidor. Ipinatong ito sa gilid ng plato. Kinuha niya ang kanyang kape. Humigop ng matagal at pagkatapos ay dumukot sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang telepono, hindi isang murang telepono, kundi isang makinis at modernong smartphone na mukhang bago. 3 beses niyang pinindot ang screen. Si Victor, na nakita ang telepono, ay nagmartsa papalabas mula sa bar. Hoy, bawal ang telepono rito. Respetuhin mo naman ang lugar. Hindi siya pinansin ni Enrique. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Michelle sa pamamagitan ng salamin. Binigyan niya si Michelle ng isang halos hindi mapapansing tango at pagkatapos ay tumayo. May problema ba, sigaw ni Victor pagdating sa mesa? Walang problema, sabi ni Enrique. Ang kanyang boses ay bumaba ng isang oktaba, mas malalim at puno ng kapangyarihan. Nawalan lang ako ng gana, pero gusto kong makausap ang may-ari. Isang malakas at mapanlait na tawa ang kumawala kay Victor. Nakaharap mo na siya. Ako ang nagpapatakbo ng lugar na ito. Ngayon umupo ka at kainin mo yung pagkain mo. O lumayas ka na. Ngumiti si Enrique. Ito ay ngiti ng isang pating. Ikaw ang nagpapatakbo ng lugar na ito, tanong ni Enrique. Magaling. Mas mapapadali pala ang lahat.
Muli siyang tumingin kay Michelle. Michelle, sabi niya, sa unang pagkakataon na binanggit ang kanyang pangalan. Sabi mo magkita tayo sa eskinita. Sa tingin ko hindi na kailangan. Bakit hindi mo nalang palabasin dito ang chef? Pakiramdam ko gugustuhin naming lahat na marinig ito. Natigilan si Michelle. Hindi siya sumusunod sa plano. Ano ang ginagawa niya? Sa sandaling iyon ang pintuan ng La Estrella ay bumukas ng malakas. Dalawang lalaki ang pumasok nakasuot ng mga itim na Amerikana na mas mahal pa sa isang taong sahod ni Michelle. Ang isa ay mas matanda, may buhok na kulay pilak at may dalang isang leather na briefcase. Ang isa ay mas bata at mas matipuno. Sir, sabi ng matandang lalaki tumango kay Enrique nang may buong paggalang. Hindi niya pinansin ang maruming damit o ang putik sa botas. Tiningnan niya si Enrique na parang isang hari. Francisco, sabi ni Enrique. Ang pangalan ay pamilyar. Francisco Vargas, isa sa mga pinakamahusay na corporate lawyer sa bansa. Ilock mo ang pinto. Ilagay mo ang closed for private event na karatula. Ayokong may pumasok pang inosenteng tao sa bitag na ito. Masusunod po, sabi ni Francisco Sumeñas sa kasama niya na agad na ikinandado ang pinto. Nanginginig na si Victor. Sino? Sino kayo? Lumapit si Francisco sa mesa. Tiningnan niya si Victor na para bang isang ipis sa ibabaw ng isang wedding cake. Ako, si Francisco Vargas, General Counsel ng Alcantara Holdings. At ito, itinuro niya ang lalaking nakasuot ng maruming damit ay si G. Enrique Alcantara. Ang pangalan ay tumama sa silid na parang isang malakas na kulog. Napasinghap si Michelle, maging si Victor ay napatigil sa paghinga. Enrique Alcantara, ang bilyonaryong ermitanyo, ang taong nagsimula sa isang maliit na coffee cart at nagtayo ng isang hospitality empire. Ang taong nawala sa mata ng publiko matapos mamatay ang kanyang asawa at anak sa isang aksidente. 2 taon na ang nakalipas. Alcantara, pabulong na, sabi ni Victor. Hindi. Imposible. Mukha kang pulubi. Isang pulubi, pagtatapos ni Enrique sa pangungusap. Isang basura. Isang taong pwede mong lasunin dahil sa tingin mo walang maghahanap sa kanya. Tinanggal ni Enrique ang sombrero at hinawi ang kanyang buhok. Dumukot siya sa kanyang jacket, kumuha ng wet wipes at dahan-dahang pinunasan ng dumi sa kanyang mukha, isang makeup na pagtanto ni Michelle. Sa ilalim nito, ang matutulis na anggulo ng kanyang mukha ay hindi maikakaila. Siya nga. Tumingin siya kay Victor at ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para yeluhin ang buong impyerno. Francisco, tawagan mo ang pulis. Gusto kong magsampa ng kaso. Attempted murder. Nataranta si Victor. Sumugod siya, itinakwil ang isang silya at tumakbo patungo sa pinto sa likod. Huwag niyo nang habulin, sabi ni Enrique. Naka-double lock yan tuwing gabi. Maya-maya pa narinig nila ang malakas na kalabog ng bakal na pinto, sinundan ng isang sigaw ng pagkatalo at galit. Ang mga pulis ay dumating pagkatapos ng 10 minuto. Umalis sila, dala si Victor na umiiyak at nagmumura. Si Arturo ay kinuhaan ng salaysay, nanginginig sa takot, ngunit tiniyak ni Enrique sa mga pulis na siya ay isang testigo, hindi isang suspek. Nang humupa ang lahat, ang restaurant ay walang laman maliban kay Enrique, Francisco at Michelle na nakaupo sa isang stool sa bar, nanginginig pa rin. Lumapit si Enrique sa kanya. Tinanggal na niya ang maruming jacket at nakasuot pala siya ng isang simple, ngunit dekalidad na itim na sweater. Michelle, sabi niya. Tumayo si Michelle ng mabilis. Mr. Alcantara, ako po. Pasensya na po sa lahat ng ito. Umupo ka, pakiusap. Sabi niya umupo sa tabi niya. At huwag kang humingi ng tawad. Ikaw lang ang tanging tao rito na ginawa ang tama. Huminga siya nang malalim, inilibot ang tingin sa lumang restaurant. Ang ama ko ang bumili ng lugar na ito 30 taon na ang nakalipas. Ito ang una niyang restaurant. Mahal na mahal niya ang lugar na ito.
Tumingin siya kay Michelle. Nagpanggap ako dahil may hinala akong may mali sa mga numero. Akala ko pag nanakaw lang, hindi ko inakalang ganito kalala. Naramdaman ni Michelle ang pamumula ng kanyang mukha. Narinig niya ang lahat ng usapan nila ni Kai, ang kanyang mga problema sa pera. Narinig ko ang usapan ninyo ng kapatid mo kanina sa telepono pag-amin ni Enrique. At ang tungkol sa nanay mo, tumango si Michelle na kayuko. Sumenya si Enrique kay Francisco. Ano ang severance package para sa isang general manager dito? 6 na buwang sahod kasama ang mga benepisyo. Humigit kumulang 1 milyong piso sagot ni Francisco. At dahil tinanggal siya for cause, wala siyang makukuha ni 1 sentimo. Magaling, sabi ni Enrique. Humarap siya kay Michelle. Michelle, 10 taon ka ng waitress. Hindi ba may integridad ka? Iyan ay isang bagay na hindi ko kayang bilhin. Pwede akong bumili ng mga gusali ng karne ng marketing. Pero hindi ko kayang bumili ng isang kaluluwang pinipili ang tama, kahit na ang kapalit nito ay ang lahat. Kumuha siya ng panulat mula sa kanyang bulsa at sumulat sa likod ng mismong kuyumos na serbiyeta na nagsimula ng lahat. Ipopromote kita, sabi ni Enrique. Napatingin si Michelle. Bilang head waitress, isang tuyong tawa ang kumawala kay Enrique. Hindi. Sinesesante ko ang buong management team ng distrito na ito. Kailangan ko ng isang taong nakakaalam kung ano ang nangyayari sa baba. Ginagawa kitang general manager ng La Estrella, epektibo kaagad. Nalaglag ang panga ni Michelle. Mr. Alcantara, hindi ko po kaya. Wala po akong degree. Maituturo namin sa iyo ang mga numero, mariing sabi ni Enrique, pero hindi mo maituturo sa isang tao ang magmalasakit. Alam mong delikado ang taong iyon, tumuro siya sa direksyon kung saan lumabas si Victor at alam mong ako ay tao. Iyan ang pamamahala. Inabot niya ang servileta sa kanya. At tungkol sa natipid nating 1 milyon mula sa forfeited na severance ni Victor, patuloy ni Enrique, magtatayo ako ng isang scholarship fund. Tatawagin natin itong Blue Napkin Grant. Sasagutin nito ang tuition ng kapatid mo hanggang sa makapagtapos siya. At ang insurance ng kumpanya para sa mga general manager ay sumasakop sa lahat ng gastusing medikal ng pamilya. Kasama na roon ang nanay mo. Napatitig si Michelle, sa kanya ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang sa wakas ay bumuhos. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang hikbi lang ang lumabas. Bakit po naibulalas niya? Tumayo si Enrique, isinuot muli ang kanyang sombrero. Dahil ngayong gabi, Michelle, gutom ako, nilalamig at nag-iisa. At ikaw lang ang nag-alok sa akin ng burger na galing sa sarili mong bulsa. Hindi mo nakita ang isang bilyonaryo. Nakita mo ang isang kapwa-tao. Humarap siya kay Francisco. Ibigay mo sa kanya ang mga susi. At isara ang lugar na ito sa loob ng 1 linggo. Iparenovate ang kusina. Gusto kong mawala ang amoy ng karneng iyon, magpakailanman. Naglakad si Enrique Alcantara papunta sa pinto. Huminto siya. Ay, at Michelle. Opo sir, pinunasan niya ang kanyang mga mata. Yung burger mula sa karinderya. Nagugutom na talaga ako. At dahil ikaw na ang manager ngayon, pwede ka nang umorder para sa atin. Sa isang kindat, lumabas siya sa gabi ng Maynila. Iniwan si Michelle na nakatayo sa gitna ng isang buhay na ganap na nagbago sa loob lamang ng 1 oras. Ang opisina ni Victor ay masikip at walang bintana. Ang amoy ng murang cologne, pawis at desperasyon ay nanunuot pa rin sa hangin sa kabila ng halos kalahating lata ng air freshener na ibinuga ni Michelle kaninang umaga. Ang tanging kasangkapan ay isang lumang metal na mesa, isang upuang umuugang at isang filing cabinet na kinakalawang na. Ito ang bagong kaharian ni Michelle. Ang kanyang selda, pumasok siya sa silid, bitbit ang isang tasa ng kape, pakiramdam niya ay isang estranghero sa sarili niyang balat. Ang kanyang uniforme ng waitress ay nakasabit pa rin sa locker. Ngayon ay nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer na binili niya sa ukay-ukay, umaasang magmukha siyang kagalang-galang. Sa ibabaw ng mesa ay nakasalansan ng mga ledger at folder
na iniwan ni Francisco Vargas. Ang bawat isa ay tila mas mabigat kaysa sa pinakamalaking tray ng pagkain na nabitbit na niya. Umupo siya at umugang ang upuan. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Michelle. General Manager ka na. Inulit niya ang mga salita sa kanyang isipan, ngunit ang mga ito'y parang kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Enrique Alcantara. Wala na ang maruming damit at balbas. Nakasuot siya ng isang simpleng kulay abong polo shirt at maong, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay hindi maitatago. Magandang umaga, Miss Bennett, bati niya. Ang paggamit ng kanyang apelyido ay formal at may distansya. Mr. Alcantara. Magandang umaga po, mabilis na sagot ni Michelle na patayo. Hindi ko po kayo inaasahan. Umupo ka, sabi niya umupo sa kabilang silya sa harap ng mesa. Inilapag niya ang isang manipis na folder sa gitna ng mga nakasalansan ng papeles. Gusto kong linawin ang ating kasunduan. Tumango si Michelle, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang Alcantara Holdings ang sasagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng iyong ina simula ngayon. Simula ni Enrique, ang kanyang boses ay purong negosyo. Ang tuition ng kapatid mo para sa kasalukuyang semestre ay bayad na rin. Naramdaman ni Michelle na parang gumaan ang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Salamat po. Maraming salamat po. Pero pagpapatuloy ni Enrique at ang gaan na naramdaman niya ay agad na nawala. Ang mga ito ay hindi regalo. Ang mga ito ay isang investment. Isang investment sa'yo. Itinuro niya ang paligid ng opisina. Ang La Estrella ay dumudugo ng pera. Ang reputasyon nito ay nasira. Binibigyan kita ng 1 buwan, 30 araw. Sa loob ng panahong iyon, kailangan mong patunayan sa akin na kaya mong buhayin muli ang lugar na ito. Kailangan mong itaas ang benta, ayusin ang serbisyo, at ibalik ang tiwala ng mga customer. Kapag nagtagumpay ka, ang posisyon bilang general manager, kasama ang lahat ng benepisyo, ay permanenteng sayo na. Kapag nabigo ka, huminto si Enrique at ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang banta. Kapag nabigo ka, ititigil ng kumpanya ang lahat ng suporta. Ibabalik ka namin sa pagiging waitress sa ibang branch kung papalarin ka. Malinaw ba na patitig si Michelle sa kanya? Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang pagsubok, isang ultimatum. Ang kanyang pamilya ay ginawang isang pusta sa isang sugal na hindi niya alam kung paano laruin. Ngunit ano ang pagpipilian niya? Opo sir, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig sa kanyang loob. Malinaw po. Tumango si Enrique, tila nasiyahan sa kanyang sagot. Tumayo siya. Si Francisco ang magiging contact person mo para sa lahat ng legal at pinansyal na bagay. Huwag mo akong biguin, Miss Bennett. At tulad ng kanyang pagdating, mabilis din siyang umalis. Naiwan si Michelle sa tahimik na opisina. Ang bigat ng buong mundo ay muling bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang unang araw niya bilang manager ay isang paglalakad sa isang minahan ng mga problema. Ang mga kawani ay gumagalaw na parang mga multo, nagbubulungan sa mga sulok tuwing siya ay dumadaan. Tinitingnan nila siya ng may pinaghalong pagtataka, inggit at hinala. Para sa kanila, siya ang waitress na biglang naging reyna. Ang pinakamatindi ay si Catherine, isang babaeng mas matanda kay Michelle. Nang 10 taon, si Catherine ang hindi opisyal na leader ng mga waitress. Magaling siya sa kanyang trabaho, ngunit meron siyang talim sa dila at isang praktikal na pananaw sa buhay na walang puwang para sa mga himala. Nakita sila ni Michelle sa pantry habang nagkakape. Wow, tingnan niyo naman, sabi ni Catherine sa isang boses na sapat na malakas para marinig ni Michelle, si Madam Manager. Baka bukas, hindi na yan marunong magtimpla ng sarili niyang kape. Ang ibang mga kawani ay nagtawanan ng mahina. Hinarap sila ni Michelle, pinilit na maging kalmado. Catherine, pwede ba tayong mag-usap? Tinaasan siya ng kilay ni Catherine. Tungkol saan, ma'am? Ang diin sa salitang ma'am ay puno ng pangiinsulto.
Tungkol sa restaurant, kailangan ko ang tulong ninyong lahat para maiyahon ito. Tumawa si Catherine. Tulong Michelle, huwag tayong maglokohan. Naging manager ka dahil nagkataong ikaw ang nag-abot ng steak sa tamang tao sa tamang oras. Swerte lang yan. Huwag mong isipin na alam mo na ang ginagawa mo. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nanghahamon. 6 na buwan kaming nagtiis kay Victor. Akala mo ba, ganoon kadaling kalimutan yon? Akala mo ba, basta ka na lang namin susundin? Ang mga salita ni Catherine ay tumusok dahil may katotohanan ang mga ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa, pero hindi niya pwedeng ipakita ito. Hindi ko inaasahang sundin niyo ako, basta-basta sabi ni Michelle, tinitigan si Catherine sa mata. Pero inaasahan kong gagawin ninyo ang trabaho ninyo. Ang pagbagsak ng lugar na ito ay pagbagsak nating lahat. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang manggulo. Nagulat si Catherine sa kanyang sagot. Bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Michelle at lumabas. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang intindihin ang mga spreadsheet na iniwan ni Francisco, tumawag ang kanyang kapatid. Ate, totoo ba yung sinabi ng bangko bayad? Na raw yung buong SEM ko. Ang boses ni Kai ay puno ng pagkagulat at tuwa. Oo, Kai. Inayos ko na. Sabi ni Michelle na pangiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Wow! Paano nanalo ka ba sa loto? Hindi. Medyo komplikado. Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Pero paano ate, anong nangyari? Huminga ng malalim si Michelle. Na-promote ako, Kai. Ako na ang bagong general manager ng La Estrella. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Manager, ikaw. Ang tono ni Kai ay hindi na masaya. Ito ay puno ng pagdududa. Ate, waitress ka lang. Baka naman pinaglalaroan ka lang nila. O baka may kapalit yan na hindi maganda. Huwag kang magpapadala sa mga mayayamang yan. Ang nangiti ni Michelle ay nawala. Kay hindi. Ito ay isang magandang oportunidad. Oportunidad. O isang paraan para gamitin ka nila. Ate, mag-ingat ka. Baka mapahamak ka lang. Sa huli tayo-tayo lang din ang magtutulungan. Huwag kang aasa sa kanila. Ang usapan ay nagtapos na may bigat sa hangin. Kahit ang sarili niyang kapatid ay hindi naniniwala sa kanya. Pinagpatuloy niya ang pagtingin sa mga numero. Paulit-ulit niyang tiningnan ang mga resibo, ang mga order, ang mga gastos. At pagkatapos ay napansin niya ito, isang paulit-ulit na pattern. Malalaking order ng mamahaling alak at sangkap. Mula sa isang supplier na hindi niya kilala, ngunit walang katumbas na benta sa mga resibo. Dito dumaan ang pera. Ito ang ginawa ni Victor. Ito ay mas malaki kaysa sa inaakala niya. Habang iniisip niya ito, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan. Hello, isang pamilyar na boses ang tumawa sa kabilang linya, isang tawang nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Kamusta, Madam Manager, si Victor? Paano? Nakalabas ako. Pera lang ang katapat ng lahat sa mundong ito, Michelle. Isang bagay na wala ka. Huminto ito. Magsaya ka muna sa bago mong opisina. Magsaya ka sa pagiging reyna sa aking palasyo. Pero tandaan mo to, ang kanyang boses ay naging isang malamig at nakamamatay na pabulong. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ang trabaho ko. Ang dapat na para sa pamilya ko. Akala mo ba? Tapos na tayo. Hindi, Michelle. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Click! Ibinaba niya ang tawag. Nakatitig si Michelle sa madilim na screen ng telepono. Ang malamig na banta ni Victor. Ang pagdududa ni Kai. Ang paghamon ni Catherine. Ang ultimatum ni Enrique. Ang mga pader ng maliit na opisina ay tila guguhos sa kanya. Ito pala ang pakiramdam ng maging manager. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-iisa. Nasa gitna siya ng isang digmaan at ngayon lang niya napagtanto na nagsisimula pa lang ang unang araw. Kinabukasan ang banta ni Victor ay hindi na lamang isang boses sa telepono.
Ito ay naging isang pisikal na presensya. Tanghali na nang pumasok ang dalawang lalaki sa La Estrella. Hindi sila mga customer. Malalaki ang kanilang katawan. May mga tattoo na sumisilip sa ilalim ng kanilang damit. At ang kanilang mga mata ay gumagalaw na parang mga hayop na naghahanap ng bibiktimahin. Naglakad sila diretso sa counter kung saan nakatayo si Michelle. Nasaan si Victor? Tanong ng isa, ang kanyang boses ay magaspang na parang papel de liha. Wala na siya rito. Sagot ni Michelle. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Hindi na siya ang manager. Nagkatinginan ang dalawang lalaki pagkatapos ay isang mabagal at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanilang mga labi. Ganun ba? Sino na ngayon? Ako, sabi ni Michelle. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ikaw isang babae. Tumawa ito. Makinig ka, miss. Sabihin mo kay Victor na hinahanap siya ni Mr. Chua. May utang siyang dapat bayaran. At dahil ikaw na ang bagong reyna dito, baka gusto mong malaman na malaki ang utang niya. At si Mr. Chua, hindi siya matiyagang tao. Idiniin niya ang kanyang hintuturo sa ibabaw ng makintab na counter. Bigyan mo siya ng 1 linggo, kung hindi kami ang babalik. At sa susunod, hindi na kami magiging kasing bait ngayon. Tumalikod sila at umalis, iniwan ng isang bakas ng takot sa kanilang pagdaan. Nakita ni Michelle ang mga kawani na nagtatago sa likod ng mga pinto. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Naintindihan niya ngayon. Ang pagnanakaw ni Victor ay hindi lamang para sa luho. Ito ay para bayaran ang mga taong tulad nito. Nang hapong yon, tinawagan niya si Francisco Vargas. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga lalaking dumating at ang kanyang natuklasan sa mga ledger. Gaya ng inaasahan, sabi ni Francisco sa kabilang linya ang kanyang boses ay walang bakas ng pagkagulat. Ang mga taong ito ay mga loan shark, Miss Bennett. Mukhang mas malalim ang problema ni Victor kaysa sa inaakala natin. Ipadala mo sa akin ang kopya ng mga ledger. Hahayaan ko ang aming mga accountant na tingnan ito. Sa ngayon mag-ingat ka. Nagpadala na ako ng request para sa karagdagang security sa gabi. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Michelle sa opisina. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Bakit ganito katindi ang galit ni Victor sa mga Alcantara? Hindi lang ito tungkol sa pagkatanggal sa trabaho. May mas malalim pa. Binuksan niya ang luma at kinakalawang na filing cabinet. Ang mga folder ay puno ng mga lumang menu, mga resibo mula sa mga nakaraang taon at mga reklamo ng customer. Ngunit sa pinakalikod sa isang drawer na halos hindi na mabuksan, may isang manipis na Manila envelope na nakatago. Mga personal na gamit, R. Castillo, ang nakasulat. Ang apelyido ng ama ni Victor. Binuksan niya ito nang may pag-aalinlangan. Sa loob ay may ilang mga lumang litrato. Isang larawan ni G. Castillo, isang lalaking may mabait na ngiti na nakatayo sa harap ng La Estrella noong kasikatan pa nito. Isang larawan niya kasama ang isang batang Victor, parehong nakangiti. At sa ilalim ng lahat, isang sulat. Ito ay isang termination letter. Mula sa Alcantara Holdings, may petsang 1 taon matapos nilang bilhin ang restaurant. Ang sulat ay malamig at formal. Sinasabi nito na ang serbisyo ni G. Castillo ay hindi na kailangan dahil sa corporate restructuring. 20 taon ang tapat na serbisyo tinapos sa isang piraso ng papel. Kasama ng sulat ay isang artikulo sa dyaryo. Isang maliit na balita tungkol sa pagkamatay ni G. Castillo dahil sa atake sa puso 6 na buwan matapos siyang matanggal sa trabaho. Naintindihan na ni Michelle. Para kay Victor, hindi lang trabaho ang La Estrella. Ito ang legacy ng kanyang ama. At sa kanyang isipan, ang mga Alcantara ang pumatay sa kanya. Ang pag-upo niya bilang manager ay hindi isang promotion. Ito ay isang pagbawi sa kung ano ang sa tingin niya ay nararapat sa kanila. At si Michelle, sa pagtanggap ng posisyon ay naging simbolo ng lahat ng kinamumuhian niya. Habang iniisip niya ito, pumasok si Catherine sa opisina.
nang hindi kumakatok. Narinig ko ang nangyari kanina, sabi niya nakatayo sa may pinto. Tungkol sa mga lalaking iyon. Hindi sumagot si Michelle. Inilapag lang niya ang sulat sa mesa. Lumapit si Catherine at tiningnan ito. Nakita niya ang termination letter, ang larawan ng artikulo. Ang kanyang karaniwang mapanuyang ekspresyon ay nawala na palitan ng isang bagay na mas malambot. Kilala ko si Mang Ramon. Mahinang sabi ni Catherine. Ang ama ni Victor. Siya ang tumanggap sa akin dito noong nagsisimula pa lang ako. Mabuting tao siya. Minahal niya ang lugar na ito na parang sarili niyang bahay. Tumingin siya kay Michelle. Hindi ko sinasabing tama ang ginagawa ni Victor. Mali iyon. Pero, naiintindihan ko, sabi ni Michelle. Naiintindihan ko kung bakit siya galit. Umupo si Catherine sa silya. Sa harap ng mesa ang parehong silya kung saan umupo si Enrique. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa opisina nang hindi para manginis. Ano ang plano mo? Tanong ni Catherine. Ang plano ko. Mapait na ngumiti si Michelle. Ang plano ko ay subukang huwag malunod. Ipinakita niya kay Catherine ang ledger. Tingnan mo to. Sa tingin ko, gumagamit si Victor ng isang pekeng supplier para maglabas ng pera. Isang kumpanya na hindi naman talaga umiiral. Kinuha ni Catherine ang ledger. Siya na mas matagal na sa restaurant ay mas pamilyar sa mga pangalan. Tiningnan niya ang listahan ng mga supplier. Ang kanyang daliri ay huminto sa isang pangalan, Verdant Harvest Supplies. Ito, sabi ni Catherine, wala akong natatandaang supplier na ganito. Ang mga gulay natin laging galing kay Aling Nena sa palengke at ang mga seafood direkta sa Navotas. Tiningnan ni Michelle ang mga resibo mula sa Verdant Harvest. Ang mga presyo ay sobrang taas, libo-libong piso para sa mga gulay na dapat ay ilang daan lang ang halaga. Ito na nga. Kailangan nating patunayan ito, sabi ni Michelle. Paano isang ideya ang pumasok sa isip ni Michelle? Tatawagan natin lahat ng supplier sa listahan. Magpapanggap tayong mag-o-order. Kapag walang sumagot sa numero ng Verdant Harvest o kung iba ang pangalan ng kumpanya. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, hindi sila magkaaway. Sila ay 2 taong sinusubukang iligtas ang isang lumulubog na barko. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng listahan. Sabi ni Catherine, kumuha ng isang ballpen. Mas mabilis kung 2 tayo. Sa sumunod na oras ang maliit na opisina ay napuno ng tunog ng kanilang mga boses, kausap ang mga butcher, mga magsasaka at mga mangingisda. Bawat tawag ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Sa wakas natira na lang ang isang numero. Ang numero ng Verdant Harvest Supplies. Kinuha ni Michelle ang telepono, ang kanyang puso ay kumakabog. Pinindot niya ang mga numero at inilagay sa speaker. Isang ring, 2, 3. Pagkatapos isang recorded na boses ang sumagot. Ang numerong inyong tinawagan ay hindi pa konektado sa serbisyo. Pakicheck ang numero at subukan muli. Nagkatinginan si Michelle at Catherine. Walang kumpanya, walang supplier. Isa itong multo na ginamit ni Victor para magnakaw. Bago pa man sila makapagsalita, isang text message ang dumating sa telepono ni Michelle. Mula kay Victor. Narinig kong may mga bisita ka kanina. Nagustuhan mo ba sila? Sila ang mga kasosyo ko sa negosyo. At ngayong wala na ako sa tingin mo, sino ang sisingilin nila? Ingatan mo ang sarili mo, manager. Baka madisgrasya ka. Ipinakita niya ang mensahe kay Catherine. Ang mukha ni Catherine ay namutla. Nilagay niya tayo sa panganib. Pabulong na sabi ni Catherine. Lahat tayo. Alam ko, sagot ni Michelle. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi na ngayon. Ito ay hindi na lang tungkol sa pag-save ng isang restaurant. Ito ay tungkol sa kaligtasan nilang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, siya ang dapat humanap ng solusyon. Siya ang manager. Biyernes ng hapon. Ang kusina ng La Estrella ay abala at puno ng tensyon
Ngunit sa isang magandang paraan, ito ang araw ng unang malaking event ng restaurant sa ilalim ng pamumuno ni Michelle, isang pribadong selebrasyon para sa ika-50 kaarawan ng isang kilalang abogada. 50 bisita, isang 5-course meal na ang bida ay mga sariwang lamang dagat. Ito ang pagkakataon ni Michelle na patunayan ang kanyang sarili hindi lang kay Enrique, kundi sa kanyang mga tauhan at sa kanyang sarili. Chef Arturo, parating na ang delivery ng seafood mula sa bagong supplier. Sigaw ni Michelle mula sa pintuan ng kusina, hawak ang clipboard. Salamat, ma'am. Sagot ni Arturo, ang kanyang mukha ay puno ng sigla na matagal nang hindi nakikita ni Michelle. Ang buong team ay inspirado. Ang takot na iniwan ni Victor ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ilang sandali pa isang delivery truck na walang marka ang huminto sa likod ng restaurant. Isang payat na lalaki ang nagbaba ng 3 malalaking styrofoam box. Hindi ito ang karaniwang delivery boy na kilala nila. Para sa La Estrella, sabi ng lalaki, iniiwasan ng kanilang mga mata. Ipinakita niya ang isang halos hindi mabasa na resibo. Sandali, titingnan ko muna, sabi ni Michelle. Nagmamadali ako. Mabilis na sagot ng lalaki. Ipinatong niya ang mga kahon, sa sahig kinuha ang resibo at halos tumakbo pabalik sa kanyang truck. Bago pa man makapag-react si Michelle, mabilis na itong umalis. May isang maliit na kaba na gumapang sa dibdib ni Michelle, ngunit isinantabi niya ito. Marahil ay bago lang ang taong iyon. Arturo, nandito na. Tawag niya. Lumapit si Arturo, dala ang isang malaking kutsilyo para buksan ang mga kahon. Ang unang kahon ay naglalaman ng mga hipon. Sa unang tingin, mukha silang normal, nakalatag sa yelo. Ngunit nang buksan ni Arturo ang pangalawang kahon, isang amoy ang kumalat sa kusina. Isang amoy na kumakapit sa lalamunan, pinaghalong nabubulok na isda at isang bagay na parang kemikal. Napatigil si Arturo. Ano to? Binuksan niya ang pangatlong kahon kung saan nakalagay ang mga isdang lapu-lapu. Ang mga mata ng isda ay malabo at lubog. Ang mga hasang ay kulay kape, hindi matingkad na pula. Nang hawakan ni Arturo, ang isang piraso ito ay malagkit sa pandama at malambot, hindi matatag. Hindi pabulong na, sabi ni Arturo. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi pwede to. Lumapit si Michelle. Anong problema, chef? Kumuha si Arturo ng isang hipon mula sa unang kahon at ipinakita kay Michelle. Tingnan mo, sabi niya. Idiniin niya ang kanyang daliri sa katawan ng hipon na natili itong lubog. Sariwang hipon, bumabalik dapat ang laman. Ito, bulok na. Tinakpan lang nila ng maraming yelo. Ang kaba sa dibdib ni Michelle ay naging isang malaking buhol ng takot. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lahat. Sinuri nila ang lahat ng laman ng 3 kahon. Ang mga alimango ay nangangamoy amonya. Ang mga isda ay may maputlang kulay. Lahat ay sira. Lahat ay basura. Ito ang sabotahe. Ito ang ganti ni Victor. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ng isa sa mga kusinero. Darating ang mga bisita sa loob ng 3 oras. Naramdaman ni Michelle na umiikot ang kanyang paningin. Ang mga pangarap niya, ang kaligtasan ng kanyang pamilya, lahat ay nakasalalay sa gabing ito. At ngayon, lahat ay guguho. Naisip niya ang malamig na boses ni Enrique. Kapag nabigo ka, tawagan mo ang supplier. Utos ni Catherine, na kararating lang sa kusina at nakita ang kaguluhan. Kinuha ni Michelle ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang numero mula sa resibo. Nagring ito ng isang beses, pagkatapos ay isang boses ang sumagot. Ang numerong inyong tinawagan ay hindi umiiral. Isang pekeng supplier, isang pekeng delivery, isang bitag. Patay tayo, sabi ni Catherine na pasandal sa pader. Tapos na tayo. Ang mga mukha ng mga kawani ay puno ng pagkatalo.
Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nagapoy sa loob ni Michelle. Galit. Isang dalisay na galit kay Victor at sa lahat ng ginagawa nito para sirain sila. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay biglang naging matatag at malakas na nagpatigil sa lahat. Itapon niyo lahat yan. Linisin ang buong lugar. Ayokong may matirang amoy. Tumingin siya kay Arturo. Chef, baguhin ang menu. Isipin mo ang pinakamagandang putahe na kaya mong gawin gamit ang manok at baka. Lahat ng nasa stock natin gamitin mo. Pero ma'am, ang order nila ay seafood feast. Ako ang kakausap sa kliyente. Putol ni Michelle. Pero kailangan natin ang pangunahing putahe. Kailangan nating bumili ng karne. Ngayon na. Naglabas siya ng telepono at nagsimulang tumawag sa kanilang mga regular na supplier. Ngunit Biyernes ng hapon, halos lahat ay sarado na o naubusan na ng stock. Ang iilan na mayroon ay hindi makapag-deliver sa oras. Desperasyon ang gumapang sa kanya. Pagkatapos ng ikalimang tawag na walang resulta, tiningnan niya si Catherine na nakatayo lang sa gilid, nanonood na may halong awa at pagdududa sa kanyang mga mata. Isang huling pagpipilian ang pumasok sa isip ni Michelle. Isang desperadong pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa kanyang bag. Sa loob, may isang sobre. Ang perang nakatabi para sa susunod na 2 dialysis session ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Ang mga perang papel ay tila sumisigaw sa kanya. Ngunit tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga tauhan, ang kanilang pag-asa na nakasalalay sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang high-end na butcher shop sa Makati na alam niyang laging may stock ngunit napakamahal. Hello, kailangan ko ng 10 kilo ng pinakamagandang beef tenderloin na meron kayo, sabi niya sa telepono. At 20 manok. Kailangan ko yan sa loob ng 1 oras. Babayaran ko ng cash, doble kung kinakailangan. Narinig ni Catherine ang desperasyon sa kanyang boses. Nakita niya ang sobre ng pera sa kamay ni Michelle. Nakita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata, isang determinasyong handang isakripisyo ang lahat. At sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ni Catherine kay Michelle. Ang pang-iinis ay napalitan ng paghanga. Ang pagdududa ay napalitan ng respeto. Teka, sabi ni Catherine lumapit. Kinuha niya ang telepono mula sa kamay ni Michelle. Ako na. May kilala ako. Pinsan ng bayaw ko. May pwesto siya sa farmer's market. Mas makakamura tayo at kaya niyang i-deliver yan. Tumingin si Michelle kay Catherine na gulat. Hindi natin gagamitin ang pera ng nanay mo. Mariing sabi ni Catherine. May naipon ng kooperatiba ng mga empleyado. Gagamitin natin yon. Babayaran na lang ng restaurant kapag ayos na ang lahat. Kinuha ni Catherine ang kanyang sariling bag. Sasama ako sa'yo. Mas mabilis tayong makakabalik kung 2 tayo. 1 tango lang ang naging sagot ni Michelle. Ang sumunod na 2 oras ay isang malabong pagtakbo laban sa oras. Sumakay sila sa taxi, naipit sa traffic ng EDSA, tumakbo sa mga pasilyo ng palengke at nakipagtawaran. Nagtulungan sila, isang perpektong tambalan ng bilis at diskarte. Nang bumalik sila sa La Estrella, dala ang mga bag ng sariwang karne. Sinalubong sila ng palakpakan mula sa mga kawani. Ang kusina ay naging isang pugon ng aktibidad. Si Arturo, na tila nabuhayan ng loob, ay sumisigaw ng mga utos. Ang lahat ay gumagalaw nang may bagong layunin. Habang naghahanda ang kusina, pinuntahan ni Michelle ang kliyente na kararating lang. Nang may buong katapatan at profesionalismo, ipinaliwanag niya ang biglaang problema sa supplier nang hindi binabanggit ang sabote. Inalok niya ang bagong menu at bilang paumanhin, sinabi niyang libre na ang lahat ng inumin at dessert. Pumayag ang kliyente, humanga sa kanyang katapatan. Ang event ay naging isang tagumpay. Ang mga bisita ay humanga sa pagkain
Ang restaurant ay puno ng tawanan at masayang usapan. Nang matapos ang gabi at umalis na ang huling bisita, si Michelle at Catherine ay nakaupo sa isang mesa sa sulok parehong pagod, ngunit nakangiti. "Magaling ka, manager," sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay walang bahid ng sarkasmo. "Akala ko, swerte lang ang nagdala sa'yo dito. Pero mali ako. Puso ang nagdala sa'yo dito." Napangiti si Michelle. "Hindi ko magagawa yon kung wala ka." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok si Enrique Alcantara. Napatayo ang lahat. Naglakad siya sa gitna ng dining room. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang lahat, ang malinis na sahig, ang mga nakangiting kawani, ang aura ng tagumpay. Huminto siya sa harap ni na Michelle at Catherine. Tiningnan niya si Catherine, pagkatapos ay si Michelle. Wala siyang sinabi. Ngunit nakita niya ang pagod sa kanilang mga mukha at ang bagong ugnayan sa pagitan nila. Nakita niya ang isang team na pinagbuklod ng krisis. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Isang maliit, halos hindi mapapansing tango ng pagkilala. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing, "Nakita ko." At humanga ako. Tumalikod siya at umalis, iniwan si Michelle na may bagong lakas. Ang sabotahe ay dapat na siyang magpabagsak sa kanya. Ngunit sa halip ito, ang nagbigay sa kanya ng isang tunay na hukbo. Linggo ng umaga. Ang hangin ay malinis at sariwa matapos ang ulan kagabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Michelle ng isang uri ng kapayapaan na halos nakalimutan na niya. Walang nagmamadaling tawag, walang nagbabantang text message, walang mga spreadsheet na sumisigaw sa kanya. Ang destinasyon niya ay hindi ang La Estrella, kundi ang isang maliit at malinis na silid sa ospital. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Gloria, na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. Mas malakas na ang itsura nito kaysa noong huli niyang dalaw. Ang kulay abo nitong balat ay nagkaroon na ng bahagyang pamumula. May isang maliit na florera ng mga sariwang bulaklak. Sa tabi ng kanyang kama, isang bagay na hindi nila kayang bilhin dati. "Nay?" Mahinang tawag ni Michelle. Lumingon si Gloria at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon, para kay Michelle, ay mas maliwanag kaysa sa sikat ng araw. "Anak, halika." Umupo si Michelle sa tabi niya at hinawakan ang kamay ng ina. Ito ay mas mainit na ngayon, hindi na kasing lamig ng dati. "Kamusta po ang pakiramdam ninyo?" "Mabuti, anak," sabi ng doktor. "Maganda raw ang resulta ng mga huling tests ko." Sabi ni Gloria, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Dahil ito sa iyo, Michelle. Dahil sa pagsisikap mo." Hinaplos niya ang pisngi ng anak. "Pero nakikita ko sa mga mata mo, pagod na pagod ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mo." "Okay lang po ako, Nay. Masaya po ako basta nakikita ko kayong malakas." "Ikinararangal kita, anak," sabi ni Gloria, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Alam ko isinakripisyo mo ang pangarap mong maging nurse para sa amin. Balang araw, matutupad mo rin yon, naniniwala ako." Ang mga salitang yon ay nagbigay ng init sa puso ni Michelle, isang init na nagpatunaw sa pagod at stress ng mga nakaraang linggo. Ang lahat ng hirap ay nagkakahalaga nito para sa sandaling ito. Pagkatapos ng ospital, dumaan si Michelle sa La Estrella para lang i-check ang ilang bagay. Linggo ay araw ng pahinga ng karamihan sa mga kawani, ngunit nagulat siyang makita si Kai sa loob nagpupunas ng mga mesa. Nakasimangot ito habang nagtatrabaho, ngunit may determinasyon sa kanyang mga kilos. Nang makita niya si Michelle, bahagya siyang napatigil, tila nahiya. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Michelle, sinusubukang itago ang kanyang pagkagulat. "Tumutulong." Maikling sagot ni Kai, hindi tumitingin sa kanya. Sabi ni Catherine, "Baka kailangan nyo ng dagdag na kamay sa paglilinis." Lumapit si Michelle. "Hindi mo kailangang gawin to, Kai. Ang trabaho mo ay mag-aral." Sa wakas, tumingin si Kai sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi niya maipahayag.
Ate, nakausap ko si nanay kanina. Ikinuwento niya ang lahat. Yung, yung ginawa mo para sa amin. Yung pera mo para sa dialysis niya na halos ginamit mo para sa restaurant. Yumuko si Kai. Sorry ate, sorry kung naging makasarili ako. Kung lagi akong humihingi at hindi ko man lang nakita kung gaano ka nahihirapan. Ang alam ko lang bigla kang naging manager. Hindi ko alam na kailangan mo palang ipaglaban yon araw-araw. Itinaas niya ang kanyang tingin at ngayon ay may paghanga na sa kanyang mga mata. Nakita ko kung paano kanila respetuhin dito ate. Ang mga kawani, sabi ni Catherine, ikaw daw ang nagligtas sa kanila. Ang galing mo pala talaga. Naramdaman ni Michelle na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit siya at niyakap ang kanyang kapatid. Ang yakap na yon ay naghilom sa lahat ng sugat ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Hindi ko naman kailangan ng bayad ate, sabi ni Kai nang maghiwalay sila. Pero gusto kong tumulong para naman maramdaman kong may silbi ako para sa'yo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto. Pumasok si Enrique Alcantara. Magandang araw? Bati niya ang kanyang tingin ay napunta mula kay Michelle patungo kay Kai. Mukhang may bago kang tauhan, Miss Bennett. Mr. Alcantara, kapatid ko po si Kai, pagpapakilala ni Michelle. Tumango si Enrique kay Kai pagkatapos ay muling tumingin kay Michelle. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-usap sila sa paboritong booth ni Enrique ang Table 6. Sa labas ang Intramuros ay naliligo sa sikat ng araw. Nakarating sa akin ang nangyari noong Biyernes ng gabi. Simula ni Enrique, ang tungkol sa sabotahe. Nalusutan po namin. Simpleng sagot ni Michelle. Alam ko, at alam ko rin kung paano nyo ito nalusutan. Tinitigan siya ni Enrique. Ginamit mo sana ang personal mong pera. Ang pera para sa pagpapagamot ng iyong ina. Hindi nakasagot si Michelle. Michelle, sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa karaniwan. Ang ibinigay ko sa iyo ay isang pagsubok sa iyong kakayahan sa negosyo, hindi isang pagsubok sa iyong kakayahang magsakripisyo. Hindi ko hinihiling na isugal mo ang buhay ng iyong pamilya para sa aking kumpanya. Naglabas siya ng isang tseke mula sa kanyang bulsa at idinulas ito sa ibabaw ng mesa. Ito ay para bayaran ang perang ginastos ng kooperatiba ng mga empleyado na may dagdag pa. Ito ay bonus para sa buong team, sabi niya, dahil sa kanilang katapatan at pagiging maparaan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at ang kanyang professional na anyo ay bahagyang naglaho. Tumingin siya sa labas ng bintana. Alam mo ba kung bakit ko ginawa ang pagpapanggap na yon nung unang gabi? Umiling si Michelle. 2 taon na ang nakalipas. Mahinang sabi niya, nawala ang asawa't anak ko sa isang car accident. Pagkatapos noon, parang nawalan na rin ng kulay ang mundo. Lahat ay naging transaksyon. Lahat ay tungkol sa pera at kapangyarihan. Nagsimula akong magduda kung may natitira pa bang kabutihan sa mundo o kung lahat ba ay may presyo. Tumingin siya kay Michelle at sa kanyang mga mata ay nakita niya ang isang kalungkutan na kasing lalim ng karagatan. Kaya ginawa ko yon. Nagbihis pulubi ako. Nagpunta ako sa mga negosyo ko hindi bilang may-ari, kundi bilang isang taong walang maibibigay na kapalit. Gusto kong makita kung paano tratuhin ng mga tao ang isang wala. Kadalasan ang nakikita ko ay pang-iiwas, pang-iinsulto, katulad ng ginawa ni Victor. Pero noong gabing iyon, pagpapatuloy niya, sa gitna ng lahat ng iyon ikaw, inalok mo ako ng burger. Mula sa sarili mong bulsa, hindi mo alam kung sino ako. Ang nakita mo lang ay isang taong nagugutom. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noong gabing iyon, ipinakita mo sa akin na mali ako. Mayroon pa palang kabutihan at wala itong presyo. Isang malalim na pag-unawa ang namagitan sa kanilang dalawa. Hindi na sila boss at empleyado. Sila ay 2 taong nakakita ng liwanag sa dilim dahil sa isa't isa.
Ang kapayapaan ay panandalian. Nang paalis na si Enrique at habang naghahanda na rin si Michelle, na umuwi napansin niya ang isang piraso ng papel na nakasuksok sa siwang ng pintuan sa harap. Kinuha niya ito. Ito ay isang papel na pinunit mula sa isang notebook. Nakasulat dito sa magulong letra gamit ang isang pulang panulat, "Masaya ka ba? Magsaya ka na. Dahil bukas ng gabi, sa muli mong pagbubukas sisiguraduhin kong abo na lang ang lahat ng pinaghirapan mo." Ang malamig na takot ay bumalik mas matindi kaysa dati. Ang huling laban ay papalapit na. At alam niyang ito na ang magiging pinakamapanganib sa lahat. Lunes ng gabi. Ang gabi ng muling pagbubukas ng La Estrella. Ang hangin sa loob ng restaurant ay puno ng kuryente, isang halo ng kaba pananabik, at masarap na amoy ng rosemary bawang at inihaw na karne. Ang lugar ay nagbago. Ang mga kupas na upuan ay napalitan ng bagong pelus na kulay burgundi. Ang mga tansong barandilya ay kumikinang sa ilalim ng mga bagong ilaw na nagbibigay ng mainit at kaaya-ayang liwanag. Ang bawat mesa ay may puting mantel at isang kandila na sumasayaw ang apoy. Ang La Estrella ay muling naging isang hiyas. Nakatayo si Michelle malapit sa pasukan, suot ang isang bagong itim na bestida at blazer na ipinadala ni Francisco. Ang damit ay perpekto, ang sukat, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang batang naglalaro ng damit-damitan. Ang bawat pagpasok ng customer ay isang alon ng kaba na dumadaloy sa kanya. Ang banta ni Victor ay parang isang multo na nakabantay sa bawat sulok. "Doors open in 5 minutes, people." Anunsyo niya ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. "Check your stations. Let's give them a night to remember." Isang koro ng "Yes, ma'am" ang sumagot sa kanya. Ang kanyang team, ang kanyang hukbo ay handa na. Si Catherine na ngayon ay kanyang kanang kamay ay tiningnan siya at tumango isang tahimik na pagpapalakas ng loob. Si Arturo at ang kanyang mga tauhan sa kusina ay gumagalaw na parang isang makinang perpektong langis. Kahit si Kai ay naroon nakasuot ng uniforme ng bossboy, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Nang bumukas ang mga pinto, dumating ang mga bisita na parang isang baha. Ang reservation book ay puno. Ang balita tungkol sa pagbabago sa La Estrella ay kumalat sa mga food blog. Sa loob ng isang oras ang restaurant ay puno ng masayang ingay kalansing ng mga kubyertos tawanan at tunog ng mga baso ng alak na naguumpugan. Gumagalaw si Michelle sa buong dining room na parang isang mananayaw. Pinupuntahan niya ang bawat mesa, kinukumusta ang mga bisita, tinutulungan ang mga waitress, at tinitiyak na ang lahat ay perpekto. Nawala ang waitress na laging takot. Sa kanyang lugar ay isang leader na may kumpiyansa at kontrol. Sa isang sulok sa table 6 nakaupo si Enrique Alcantara. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang magandang babae na may pilak na buhok at matalinong mga mata. Si Michelle ay ipinakilala sa kanya kanina, si Doña Pilar, isang respetadong kritiko ng pagkain at matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Enrique. Ang presensya nila ay ang pinakamalaking pagsubok sa gabing iyon. "Ang galing ng pagpapatakbo mo sa lugar na ito, ihanbabandi mo," sabi ni Doña Pilar nang dalhan sila ni Michelle ng kanilang appetizer. May kaluluwa. Isang bagay na nawala dito sa loob ng mahabang panahon. "Salamat po." Sagot ni Michelle, ang kanyang puso ay lumundag sa tuwa. Habang nagpapatuloy ang gabi, ang paunang kaba ni Michelle ay unti-unting napalitan ng isang pakiramdam ng tagumpay. Nagtagumpay sila. Ang banta ni Victor ay marahil isang pananakot lang. Isang huling paghahagis ng bato mula sa isang talunang tao. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Bandang 9:00 ng gabi, nang ang restaurant ay nasa kasagsagan ng abala,
Napansin ni Michelle ang dalawang lalaki na pumasok. Sila ang mga loan shark, ang mga tauhan ni Mr. Chua. Ang kanilang pagdating ay nagdala ng isang biglaang lamig. Ang masayang ingay ay tila humina. Sa pandinig ni Michelle, huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Naglakad sila, papunta sa bar. Ang kanilang mga mata ay hinahanap siya. Sa halip na matakot naramdaman ni Michelle ang isang pamilyar na galit. Hindi ngayon, hindi sa kanyang gabi, hindi sa restaurant na ito. Huminga siya ng malalim at nilapitan sila. Ano ang kailangan ninyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Ikaw, sabi ng isa sa kanila. Tumawag si Victor. Sabi niya wala raw siyang pera. Sabi niya, ikaw daw ang tanungin namin. Nasa iyo raw ang lahat ng pera niya. Isang kasinungalingan. Isang huling desperadong pagtatangka ni Victor na gamitin ang mga aso niya para sirain siya. Tiningnan ni Michelle ang dalawang lalaki. Nakita niya ang kasakiman sa kanilang mga mata. Makinig kayo, sabi niya. Mas lumapit para hindi marinig ng mga costumer. Si Victor ay isang sinungaling at isang magnanakaw. Wala sa akin ang pera niya. Nasa bangko at ibinalik na sa tunay na may-ari. Pero kung gusto ninyong malaman kung nasaan siya ngayon, baka makatulong ako. Nagulat ang dalawang lalaki. Nakatanggap ako ng impormasyon na papunta siya sa Batangas Port mamayang hating gabi. Sabi ni Michelle, isang mabilis na kasinungalingan na nabuo sa kanyang isipan. May barkong papuntang Mindanao. Nagpaplano siyang magtago. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Ang kanilang utak ay nagpoproseso. Mas madaling habulin ng isang taong tumatakas kaysa makipagtalo sa isang restaurant na puno ng mga saksi. At isa pa, dagdag ni Michelle, kung gagawa kayo ng gulo dito, tatawag ako ng pulis. At maniwala kayo sa akin, ang may-ari ng lugar na ito ay may mas maraming koneksyon sa pulisya kaysa sa amo ninyo. Kaya kung ako sa inyo, aalis na ako at hahabulin ang pera ninyo. Ang kanyang determinasyon at tapang ay nagpatigil sa kanila. Nakita nila sa kanyang mga mata na hindi siya nagbibiro. Kung nagsisinungaling ka, banta ng isa. Ano ang mawawala sa inyo kung susubukan ninyo, hamon ni Michelle? Pagkatapos ng ilang segundo ng pag-aalangan, tumango ang isa. Nagmamadali silang umalis. Nakita ni Catherine ang lahat mula sa malayo. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong ginawa mo? Binigyan ko sila ng ibang direksyon. Sabi ni Michelle. Huminga ng maluwag, ngunit ang kanyang kaluwagan ay panandalian. Ate, isang sigaw ang narinig mula sa likod ng restaurant. Si Kai. Tumatakbo si Kai. Mula sa pasilyo patungo sa kusina, ang kanyang mukha ay putlang-putla sa takot. Ate sa likod. Yung tangke ng gas. Nagkatinginan si Michelle at Catherine. Pagkatapos ay parehong tumakbo patungo sa kusina. Ang mga kawani ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang masayang ingay ng dining room ay tila nasa ibang mundo. Pagdating nila sa pasilyo sa likod,